hello guys. Hello. This is for Cancer. Welcome Cancer dito sa aking channel, Kapalaran 888. Welcome. Alamin natin Cancer kung anong messages, vibration, gabay, energy para sa inyong lahat. Okay, this is for Cancer. Okay. First card natin is Nothing is Yet in Stone. Mutable Moon. Okay, so parang sinasabi ng bara sa'yo dito, Cancer, na ano man daw yung iniisip mo sa ngayon, parang hindi pa siya sigurado. Titingnan natin, ano ba yan? Ano bang iniisip mo? Plano. May pinaplano ka ba? Cancer. Nothing is yet set in stone. Kumaga, hindi pa sigurado. Wala pang sigurado. Hindi pa sure. Relationship ba yan? Trabaho, relocation, location, travel, whatever man. Health. Oops, ang dami naman ito. Okay. Detach from drama. Mag-focus ka daw. So, yon. Sabi ng barasyo dito, huwag tayong masyadong seryoso sa ngayon. Okay? Iwasan mong maging seryoso sa ngayon. Alisin mo yung sarili mo sa mga drama, toxicity, or whatever negativity man na nangyayari sa paligid mo. Stay focused. Mag-focus tayo. Focus tayo sa kung ano yung importante sa ngayon, sa priority mo. And focus upon your strength. Mag-focus ka sa mga blessings mo. And drink more water. Wow. Ang ganda ng message mo, Cancer, So, yun. Tingnan mo. Cancer. Sabi ng bara sa'yo, first card natin is Mutable Moon. Wala pang sigurado. So, wag kang masyadong seryoso. Wag kang masyadong stress, depressed, or ano pa man yan. Alisin mo yung sarili mo sa mga drama, toxicity, sa mga taong pwedeng maging rason para ma-stress ka, pwedeng maging rason para ma-irritate ka or ma-provoke ka. So, yun. Stay focused. Mag-focus ka sa kung anong goal mo, kung ano yung priority mo sa ngayon, and then mag-focus ka din sa mga blessings mo. Huwag tayong masyadong mareklamo. Focus tayo sa kung ano yung meron tayo ngayon. And be contented. Importante kung nasa Pilipinas ka or nasa mainit na lugar ka, drink more water. And drink more water, being humble to This is water sign. Sinasabi ng barahan na be humble and think that you're not better than other, diba? Maging humble tayo. Okay. Ano pa ba? Okay. Ano ba yung mga possible na, occupation. So, nakikita ko sir dito na may hinihintay kayo na like salary increase, higher position, or answers, nag-email ka, nag-apply ka ng trabaho. Sabi ng bara sa'yo dito na pwedeng hindi pa sigurado. Okay? Gusto mong lumipat ng trabaho, mag-resign, gusto mong mag-travel, so hindi pa daw sigurado. So, yun yung pinaka-message sa ngayon. Okay, first card natin is the Star, Ace of Swords, and Four of Swords, Justice. Oh, MG, this is the contract, Karma, Tower. Okay, guys. Sa ilalim mo dito is Chariot and Hierophant. So, sinasabi ng bara sa'yo dito, Cancer, na there's someone or there's some people na posibleng maging mentor mo or tutulungan ka sa whatever plans man na mayroon ka sa ngayon. Ang The Star na to, tsaka Ace of Swords, sinasabi ng bara sa'yo na there's a good news coming, okay? May mga good news ka na matatanggap regarding sa trabaho mo, sa pangarap mo, sa goals mo sa buhay. And nakikita ko sir dito na maraming information, maraming mga kwento, maraming mga reliable sources, reliable na person, ang posibleng magsasabi sa'yo na, oy, Cancer, eto yung ganito, ganyan. So, the Star is here.
So, sinasabi ng the star sa'yo na yung pangarap mo na yan, panghawakan mo siya. Okay? Four of Swords and Justice. Sinasabi ng baraha sa'yo dito na there's a clarity, there's a peace of mind, there's a parang enlightenment na posibleng darating sa'yo na pwedeng magdala sa'yo ng justice. So, yun na nga, there's a contract signing, there's a good karma coming, there's a balance na posibleng mangyayari sa'yo. Sa love life naman, there's someone na nagpaplanong magpakasal, pa-renovate ng bahay, magpatayo ng bahay. There's someone na gustong mag-create or mag-launch ng isang business, whatever man. Mag-iingat lang tayo sa mga decision making natin. Yung iba sa inyo dito na you're planning to get married or you're planning to travel, you're planning to purchase halimbawa yung gusto mo bumili ng sasakyan, ng bahay, lupa, or whatever man, ay slowly but surely, yun yung gagawin mo. Kailangan pag-aralan, magtanong, yung mga papeles, dokumento na mahahawakan mo, simula ngayon, ay kailangan mong basahin. Double check natin, basahin natin mabuti. Wag tayong magpadalos-dalos kasi there's a tower here. Ang tower kasi na to, sinasabi ng baraha na depende sa actions natin. Kung masyado tayong magpadalos-dalos sa mga actions natin, talagang mahihirapan tayo. Mahihirapan tayo na i-build ulit ang sarili natin. But ang good thing dito is katabi ng tower is Wheel of Fortune. Sinasabi ng baraha, Cancer, na isang pagbagsak sa buhay. Okay? Hindi naman natin yun maalis sa buhay natin. Yung pagbagsak na yan, di ba? There's walang perfect naman eh. So, sinasabi ng baraha sa'yo dito na possible na isang tower moment ang mangyayari sa buhay mo na posibleng magdala sa'yo ng Wheel of Fortune. Kumbaga, blessing in disguise siya. Sa halimbawa lang, na-lay off ka sa trabaho and then may nag-offer sa'yo ng mas magandang trabaho. May nag-offer sa'yo ng mas stable na contract, parang ganun. So, may kailangan tapusin para makapagsimula. Parang ganon. Or kung saan ka bumagsak, doon ka din babangon. Parang ganon. Okay? So, yun. And sinasabi ng The Wheel of Fortune na to na everyday daw is a blessing. So, kung may mga nangyaring hindi maganda sa past mo, wag mong iisipin na hanggang dyan ka na lang. Kasi everyday pwede kang makasurvive, pwede kang magsimula. And this New Moon in Aries, eto na yung signal sa'yo. Diba? Eto yung push. Pinupush ka na itong new moon na to na lahat ng naiisip mo kailangan mong gawin kahit hindi ka pa sigurado. Pero yun na nga, careful din tayo. Kailangan natin mag-research, hanapin natin yung tamang information, and magtanong-tanong tayo. Okay? Thank you guys. Bye!